Kabanata 1811 hanggang 1820. Kabanata 1811 muling labanan sa hari ng mga halimaw sa langit. Whoosh! Muling gumalaw si Yusuf Zok. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, nang walang nakakakita, muli siyang nakarating sa tabi ng matandang pagong, mabilis na tinaga gamit ang epoch-etching blade. Gayunpaman, dahil natuto na siya mula sa kanyang nakaraang aralin, napalibutan na ng matandang pagong ang kanyang sarili ng isang vitality shield. Kaya kahit hindi niya makita o maramdaman si Yusuf, nang sandaling tumama ang epoch-etching blade sa kanyang kalasag, malakas siyang pumalakpak pasulong. Ngunit, sa labis na pagkabigla ng matandang pagong, wala siyang nataman kundi hangin, walang tao o anumang bagay sa harap niya. Screech! Nahati ang kanyang vitality shield, at ang epoch-etching blade ay nagpatuloy sa pagsulong, tinamaan siyang muli sa tuktok ng kanyang ulo, at sa pagkakataong ito ay ang power of the other shore, isang puwersang walang talo. Ah, hindi, mahal na hari, iligtas mo ako. Habang sumisigaw ang matandang pagong, ang kanyang katawan ay nanginig ng malakas at mabilis na bumalik sa orihinal nitong anyo, isang higanteng pagong na halos kasing laki ng parisukat. Bang! Ang epoch-etching blade, dala ang kapangyarihan ng kabilang baybayin, ay humiwa pababa sa isang anggulo, hiniwa ang kalahati ng kanyang shell at isa sa mga unang paa nito, na naging sanhi ng pagbulwak ng dugo na parang talon. Tunay ngang napakatigas ng kanyang tortoise shell, ngunit ang kombinasyon ng epoch-etching blade at ng power of the other shore ay hindi niya kayang tiisin. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay wala siyang kapangyarihang gumanti ng atake, wala siyang makitang makakalaban, kaya wala siyang kalaban-laban. Kaya, sa bingit ng buhay at kamatayan, umungol siya para sa hari ng demonyo. Ang lakas ng boses niya, parang sisabog ang eardrums ng lahat ng nakapaligid sa kanya dahil sa malalakas na shockwave. Sa loob-loob ni Yusuf Zok, pinuri niya ang tusong mga pamamaraan ng matandang pagong na ito, at nagawa niyang mabawasan ang kanyang mga pagkalugi sa mga sandali ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, labis na nasisiyahan si Yusuf, dahil para siyang nagsasagawa ng isang panig na pagpatay, walang kakayahang lumaban ang matandang pagong dahil hindi niya mahanap si Yusuf. Dati hindi nakikita sa pamamagitan ng balabal ng ermitanyo, ang kanyang katawan ay wala sa lugar na ito, kaya kahit napuntiryahin ng matandang pagong ang lokasyon ni Yusuf, hangin lamang ang kanyang mararamdaman. Ang ibig sabihin ng invisible ay ganoon, hindi mo ako nakikita o nahahawakan, pero nakikita at natatamaan kita. Samantala, ang iba pang mga demonyong tagapagtanim ay takot na takot, ang kanilang mga balahibo ay naninindigan. Ang matandang pagong, na kilala bilang Tyson Austin, ay isa sa 3 dakilang demonyo sa langit, isang alamat ng Tao Sovereign Realm. Bukod sa Celestial King, isa siya sa pinakamalakas sa alamat, kayang lampasan ang 3 kaharian at hindi nakatali sa 5 elemento, hindi tinatablan ng yin at yang, hindi naaapektuhan ng tubig o apoy, at hindi kinakalawang ng anuman. Ang mga nilalang na ito ay inaakalang hindi masisira at hindi matatalo. Pero ngayon, may isang di nakikitang tao, isang taong hindi nakikita na pumapatay kay Tyson Austin, na pinipilit hindi lamang niyang ipakita ang kanyang orihinal na anyo kundi pati na rin mawala ang kalahati ng kanyang balat at isang paa. Ang higanteng matandang pagong ay nakahiga sa plaza, umatras ng tuluyan sa loob ng kanyang balat, habang patuloy pa rin ang pagbulwak ng dugo. Hindi lumaban o tumakbo ang matandang pagong, sa halip, ginamit niya ang pinakaligtas na posture sa pagtatanggol, hinihintay ang hari ng langit na iligtas siya. Haha, sa tingin mo ba ay wala akong magagawa sa pagtatago mo sa kabibe mo? Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, sumugod patungo sa matandang pagong sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nagpakawala siya ng mas malakas na power of the other shore, balak hatiin ang matandang pagong sa gitna. Gayunpaman, nang sandaling iyon, dumating ang hari ng langit, kasama si Warwick Lopez at ang 9 na buntot na Sora, kasama ang hari ng langit na direktang dumapo sa likod ng matandang pagong. Itinuro ng hari ang itaas at isang alon ang lumitaw, na mabilis na bumubuo ng isang light protection shield. Bang! Ang ikatlong atake ni Yusuf ay tumama sa light protection shield, dahilan para ito ay magkislap at umalangaw-ngaw, na naglabas ng sunod-sunod na mga tunog ng pagkalabog. Nanliligaw ng kamatayan. Galit na sumanghal ang hari ng langit,
ibinabaling ang kanyang palad para lumikha ng isang mapanlinlang na palad na marahas na humawak sa posisyon ni Yusef. Parang biglang kumabog ang puso ni Yusef, at agad na humiwalay. Ngunit napakabilis ng hari ng langit. Pagka-atras ni Yusef ng kalahating hakbang, ang palad na ginamit ng hari ng langit ay nasa itaas na ng kanyang ulo, at malakas na dumidiin pababa. Whoosh! Naramdaman lamang ni Yusef ang isang nakapangangilabot na bug zone ng hangin malapit sa kanyang tainga, pagkatapos ay mabilis na dumaan. Ha! Hindi mo ako nahuli. Ha ha ha! Hindi niya rin ako mahuli. Napahagalpak ng tawa ang kinakabahang si Yusef nang makita niyang hangin lang ang nasalon ng palad nito. Tunay ngang makapangyarihan ang hari sa langit, ngunit dahil sa balabal ng ermitanyo, ang katawan ni Yusef ay lubos na nakatago. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay wala talaga roon, kung saan eksakto, kahit siya ay hindi sigurado. Lalo lamang nitong pinatingkad ang kapangyarihan ng Hermit's Cloak, napakalakas, napakalakas, napakalakas na walang talo. Haring Celestial, hindi pa ba oras para ayusin ang ating problema? Malamig na umalangaw-ngaw ang boses ni Yusef habang nililibot niya ang kawalan. Hindi siya nanatili sa isang lugar, nagsalita siya habang gumagalaw, nag-iingat sa anumang ibang paraan na maaaring gamitin ng hari sa langit, kaya naman naging imposible para sa hari na matukoy ng eksakto ang kanyang lokasyon. Nagtaas ng kilay ang hari sa langit, ikaw ba? Si Jordan Webb. Ano? Si Jordan Webb ba yan? Langit, buhay pa ba siya? Bakit siya pumunta rito? Ano ang plano niyang gawin? Paanong hindi siya nakikita, at paanong hindi siya mahuli kahit ng kanyang kamahalan? Maraming boses ang umalangaw-ngaw sa usapan, lalo na sa mga natatakot na ministrong taksil. Kilala si Jordan Webb, kahit hindi alam ng mga tagapagtanam ng demonyo ang kanyang mga pamamaraan, alam naman ito ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Siya ang may lakas ng loob na sugurin ang palasyo ng hari at dukutin ang mga babae. Ngayon, hindi ka panipaniwala, ang mabangis na figurang ito ay lumitaw sa palasyo upang mag-udyok ng pagtakas mula sa Sky Prison. At malubhang nasugatan si Tyson Austin, ang matandang pagong. Haring Langit, hindi mo inaasahan na makikita mo ako rito, di ba? At saka, natamba ka ba sa galit nang matuklasan mong wala ako sa loob ng gourd? Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam, haha, hindi mo ako mapapatay. Sinadyang pang-uuyam ni Yusef sa Haring Langit, ang tono nito ay mapang-uyam at nanunuya. Kumunot ang noo ng Hari ng Langit. Pagkatapos ay ngumisi siya, mayroon kang ang ilang kakayahan, at inaamin kong may talento ka. Pero sa tingin mo ba dahil lang sa hindi ka nakikita, wala akong kapangyarihan laban sa iyo? Madali kitang mapapatay. Malamig na pahayag ng Hari ng Langit, ngunit kasalukuyan kong pinapalawak ang aking teritoryo at lumilikha ng mga dakilang gawa. Kung tutulungan mo ako, bibigyan kita ng pinakamataas na kaluwalhatian at kayamanan sa hinaharap, at itataas pa ang iyong antas ng cultivation upang mapantayan ang akin. Ano ang masasabi mo? Interesado kang sumama sa akin? Hindi interesado. Magsisimula ako sa pagpatay. Biu, biu, biu. Pagkasabi ni Yusef, ang mga palaso ng Diyos ng impyerno ay tumama sa karamihan na parang kidlat at kulog. Ang bilis ng mga palaso ng Diyos ng impyerno ay hindi kapanipaniwala, kaya pang ang umikot, puspos ng kapangyarihan ng kabilang baybayin, at hindi nakikita habang sila ay naglalabas. Ang lahat ng tatlong palaso na kanyang pinaputok ay sabay-sabay na tumama sa noo ng tatlong demonyong cultivator, na mabilis na nag-transform sa mga asensyang kanyang hinigop. Dahil ayaw mong sumama sa akin, ipapakita ko sa iyo ang tunay na divine skills ngayon. Walang pakialam ang Celestial King sa buhay ng iba, at habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, 6 na multo ang lumitaw, bawat isa ay magkaparehong energy clone na sumasakop sa 6 na magkakaibang posisyon. Wow! Nang tumayo ng matatag ang 6, ang kanilang mga aura ay kumuonak sa kanyang tunay na anyo, at 7 sinag ng liwanag ang sumilay paitaas, na bumuo ng hugis konstelasyon na parang 7 bituin sa kawalan, na bumabalot sa buong plaza at palasyo. Buzz! Ang 7-star map ay lumikha ng 7 patong ng singsing, pagkatapos ay ganap na katahimikan ang bomb alot sa loob ng mga singsing na iyon. Tunay nga, sa sandaling iyon, sa sandaling ang porma sayon ay nakapalibot, lahat ay agad na natigilan, maging ang oras ay tila tumigil, at marami ang nanatili sa kakaibang poster.
Tanging ang hari sa langit ang nakagalaw, ang kanyang mga labi ay kumerba sa isang bahagyang ngiti, alam kong suot mo ang balabal ng ermitanyo, ngunit kahit ang balabal ng ermitanyo ay hindi makapangyarihan sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1812 Pagpatay. Nang lumitaw ang 6 na avatar ng Heavenly Demon King at saka siya tinakpan ng 7-star pattern, naramdaman ni Yusuf Zok na may mali. Gayunpaman, gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng Hermit's Cloak, kaya hindi siya gumalaw o tumakas kundi hinintay na matakpan siya ng 7-star map. Sa wakas, nang matakpan siya ng 7-star map, kahit handa na siya, hindi pa rin siya makagalaw o makapagsalita. Lumitaw ang isang uri ng pagkakakulong sa espasyo, at maging ang kanyang kamalayan sa kaluluwa ay unti-unting nawawala. Alam niya na kung ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay maglalaho rin, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, kaya't ginamit niya ang kanyang banal na kamalayan, at ang Nirvana Dragon sa kanyang dantian ay biglang lumabas, nanginginig ng malakas. Boom boom boom, ang kapangyarihan ng kabilang baybayin, na may taglay na kataas-taasang kapangyarihan, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Kaya nang umuga ang Nirvana Dragon, ang pagkakakulong sa kanyang lugar ay lumuwag at pagkatapos ay naglaho. Ano? Akala ng hari ng mga demonyo sa langit ay nanalo na siya at naniwala na kayang-kaya ng kanyang formation na tuluyang ikulong si Yusuf Zok, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kapangyarihan ng ibang baybayin ni Jordan Webb. Masasabing ang kapangyarihan ng kabilang baybayin na taglay ni Jordan Webb ngayon ay libu-libong beses na mas malakas kaysa noong naglaban ang dalawa noon. Kaya winasak ng Other Shore Power ang isang maliit na lugar ng kalawakan. Alam mo naman siguro, siya ang hari ng mga demonyo sa langit, at para mabasag ang kandado niya, anong klaseng halimaw na kaya si Jordan Webb? Epoch Etching Blade. Napagtanto ni Yusuf na kaya niyang gumalaw, at agad na itinurok ang halos lahat ng kapangyarihan ng kabilang baybayin sa carving knife, pagkatapos ay mabilis na hiniwa pataas sa ibabaw ng kanyang ulo ng walang tigil, bawat paghiwa gamit ang lahat ng kanyang lakas. Bam bam bam, sa ilalim ng dalawahang atake ng Other Shore Power at ng Epoch Etching Blade, nabasag din ang kandado sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay lumipad siya sa kalangitan. Sinusubukang tumakas, mangarap ka, Space Cage. Sa wakas ay gumanti ang hari ng mga demonyo sa langit at mabilis na itinuro ang kanyang daliri sa posisyon kung nasaan si Yusuf, at pagkatapos ay lumitaw ang makakapal na kidlat, na bumubuo ng isang bilog na hugis na parang hola. Hindi niya makita ang katawan ni Yusuf, umaasa lamang sa kanyang damdamin upang ipagpatuloy ang pagkulong kay Yusuf. Gayunpaman, hindi hahayaang makulong muli si Yusuf matapos ang isang beses na pagdurusa. Kaya't tinahak niya ang harang ng 7-star realm sa isang hakbang lamang at narating ang Palace Hall ilang milya ang layo. Paglapag niya pa lang sa Palace Hall, nakita niya na ang lugar na pinuntahan niya ay natatakpan na ng lambat ng kidlat, parang gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Napadilat siya sa paghanga, ang Heavenly Demon King ay napakalakas, at kahit hindi siya nakikita, at hindi siya nakikita ng kalaban, wala pa rin siyang kakayahang harapin ito ng harapan. Hindi pwede, hindi ako pwedeng umalis ng ganito lang. Nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf, sa katahimik na pumasok sa palasyo. Sa ngayon, wala pa siyang napatay na eksperto, kaya ayaw niyang umalis ng ganoon na lang. Kaya naman, pagpasok niya sa Palace Hall, diretso siyang nag-transform bilang parasitic light at lumutang sa gitnang lupa. Kuwit. Samantala, ang hari ng mga demonyo sa langit ay labis na nagalit, galit na nagpapatrolya sa kawalan, ang kanyang kutis ay nagiging asul. Kilala niya ang balabal ng ermitanyo, nakipaglaban pa nga siya sa hari ng mga celestial at hari ng mga demonyo sa langit para dito maraming taon na ang nakalilipas, ngunit kalaunan, ang balabal ng mga ermitanyo ay kusang nakatakas, naglaho ng walang bakas, at hindi nagpakita sa loob ng maraming taon. Tungkol naman sa pinagmulan ng Hermit's Cloak, hindi niya alam, ang tanging alam lang niya ay mas matanda ito kaysa sa panahon kung kailan siya ipinanganak, umiral ito noong pagbubukas ng langit at lupa, iniwan ng isang hindi kilalang tao, ginawa ng isang hindi kilalang tao. Pero hindi niya kailanman inakala na makukuha ni Jordan Webb ang kayamanang ito. Kung makukuha ng hari ng demonyo sa langit ang kayamanang ito, hindi siya matatalo, dahil wala nang matitira pang kalaban sa kalangitan.
Ngayong malinaw na ang sitwasyon, si Jordan Webb, gamit ang kompletong invisible function ng Hermit's Cloak, ay tuluyang nakaiwas sa pagtuklas. At ang pagpapaalis ng isang napakalakas na kaaway ay magdudulot ng kakilakilabot na mga kahihinatnan, dahil hindi mo alam kung kailan siya sisalakay mula sa dilim. Bagamat hindi siya natatakot na mapatay ni Jordan Webb, ang iba naman ay natatakot, dahil kailangan niya ang kanyang mga nasasakupan upang tulungan siyang sakupin ang lupain. Ngunit wala na sa kanyang mga nasasakupan ang makakatapat ni Jordan Webb, ang matandang pagong na iyon, na nagsasabing siya ang pinakamalakas sa depensa, ay halos kalahati ng napatay ni Jordan Webb. Jordan Webb, gusto kitang mamatay ng kakilakilabot. Umungol ang hari ng mga demonyo sa langit, habang humahakbang pabalik sa pasukan ng palasyo. Ang iba, kabilang ang malubhang nasugatang matandang pagong na si Warwick Lopez, Lord Jiang, at iba pa, ay agad na umatras kasama niya. Hindi sila nang ahas na huminga ng malalim, ang moral ay lubhang nasira, kahit ang hari ng mga demonyo sa langit ay hindi kayang harapin si Jordan Webb, kaya si Jordan Webb ay magiging isang malaking banta mula ngayon. Dapat silang magbantay laban sa pagpatay kay Jordan Webb araw at gabi. Naupo ang hari ng mga demonyo sa trono, unti-unting pamwesto ang ibang mga ministro, halos nakabawi na si matandang pagong, bukod sa maputlang mukha nito, tumubo na rin ang naputol nitong kamay. Sa kanyang antas, nalalampasan ang 3 kaharian at 5 elemento, maliban kung ang kanyang kaluluwa ay mamatay, hindi siya mamamatay, kahit ang mga pisikal na bahagi ay maaaring muling lumaki agad. Lahat kayo, huwag kayong mag-alala, ang haring ito ay natural na may mga estratehiya para mahuli si Jordan Webb. Masyado lang talagang tuso ang lalaking ito, at mabilis tumakas. Sa lalong madaling panahon, gagawa ang haring ito ng exquisite space tower sa magdamag, na siyang tatakpan ang Royal City. Kapag naglakas loob siyang pumasok sa lungsod, automatiko siyang mahihigop papasok sa tore, kahit ang Hermit's Cloak ay mawawalan ng silbi. Mabuhay ang hari, yumuko si Panginoon Jiang upang pangunahan ang panawagan, ang iba ay agad ding sumigaw ng, mabuhay. May iba pa bang bagay na dapat iulat? Tumanggo ang hari ng mga demonyo sa langit, tunay na balak niyang gawin ang tore, dahil ang pagpapaliban ng isang araw ay nangangahulugan ng pag-aalala ng isa pang araw, kailangan niyang bilisan ang pagtakbo. Samantala, ang lugar kung saan nag-transform si Yusuf bilang parasitic light ay nasa pagitan mismo ni na matandang pagong at Panginoong Jiang. Sa kaliwa ay si matandang pagong, at sa kanan ay ang traidor na si Panginoong Jiang, ang gamulo kay Aubrey Gould. Patayin silang dalawa, biglang lumakas ang intensyong pumatay ni Yusuf, dapat mamatay si matandang pagong, pati na rin si Lord Jiang. Kung hindi niya papatayin ang dalawang ito ngayon, paano niya matatakot ang hari ng mga demonyo sa langit? Hindi siya maaaring pumunta ng walang dahilan. Kaya habang ang iba ay nag-uulat sa bulwagan, tahimik siyang nag-ipon ng enerhiya, hawak ang epoch-etching blade sa kanyang kaliwang kamay, at ang 9-section Tao Whip sa kanyang kanan. Hindi malakas si Lord Jiang, kaya sapat na ang 9-section Tao Whip, isang latigo lang ang makakapatay sa kanya, tanging si Old Tortoise lang ang masyadong malakas sa depensa, kaya kailangan ng buong lakas na suntok. Haring-hari, naniniwala ang nasasakupang ito na ang paghahanap sa dating starship ng Hari sa Langit, na siyang starship, ay apurahan, dahil ang starship ay naglalaman ng mga kayamanan, at kagandahang nakolekta ng Hari sa Langit. Biglang humakbang patagilid si Panginoong Jiang, nakatayo sa liwanag ng parasitiko ni Yusuf, at muling nagbigay ng masamang payo. Sinasabi ng minamahal na paksa na, boom! Bago pa matapos magsalita ang Heavenly Demon King, sumabog si Yusuf sa ilalim ng paanan ni Lord Jiang. Sa halip na gamitin ang 9-section Tao Whip, ginamit niya ang puwersa ng pagtama ng kanyang katawan upang mabilis na sumugod pataas, na nagpira-piraso sa katawan ni Lord Jiang, habang sabay na sinusugod ang epoch-etching blade, na muling puno ng other shore power, sa mata ng matandang pagong, na tumatagos mula sa isang bola ng mata, palabas sa likod ng kanyang bungo. Bang! Bago pa man maintindihan ng sino man ang nangyari, sumabog ang ulo ng matandang pagong, at agad na nagpira-piraso ang kanyang kaluluwa. Swish! Mabilis na isinagawa ni Yusuf ang kanyang mga galaw, nang may katiyakan at kabilisan, masasabing natapos ito sa isang kisap mata, pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas ng bulwagan.
Haha, hari ng mga demonyo sa langit, susunod, guguluhin ko ang inyong maharlikang lungsod, ihanda ninyong lahat ang inyong mga leeg para sa akin. Tumawa ng malakas si Yusef, pagkatapos ay nawala. Paulit-ulit na sinuntok at hinampes ng Heavenly Demon King ang kawalan sa labas, pinakawalan pa ang kanyang aura hanggang sa ang Palace Hall ay nadurog at naging alikabok. Gayunpaman, muling nawala si Yusef nang walang bakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1813 Pagbabalik sa Yin Yang Academy. Tumulo ang isang patak ng dugo sa bibig ng Celestial Beast King. Sa pagkakataong ito, talagang galit na galit siya hanggang sa puntong dumura na siya ng dugo. Paulit-ulit na nakatakas si Jordan Webb mula sa kanyang pagkakahawak, na nag-iwan sa kanya na parang mayroon siyang lakas ngunit wala siyang magamit, hindi niya mailabas ang pagkadismaya na nakakubli sa kanyang dibdib. Ang pinakamahalaga ay kani-kanina lang, sa harap mismo ng kanyang ilong, napatay ni Jordan Webb ang dalawa sa kanyang mga general ng walang aberya, at hindi pa rin niya nagawang panatilihin doon si Jordan Webb. Kaya, hindi lamang ito usapin ng moral, ipinakita rin nito ang kanyang kawalan ng kakayahan. Bukod pa rito, magdudulot ito ng takot. Si Tyson Austin, ang matandang pagong, na nasa antas ng Downlord, ay hindi man lang nakaiwas sa pagpatay kay Jordan Webb. Paano kaya ito maiiwasan ng iba? Kaya, kung hindi mamamatay si Jordan Webb, hindi ba't lahat ay mabubuhay sa takot araw-araw? Lahat ng naruroon ay nasa puso ng bagong dinastiyang ito, bahagi ng pamamahala, at kung ang pamamahala ay nataranta, paano magpapatuloy ang kaayusan ng bagong dinastiya? Lumulutang ang Celestial Beast King sa ibabaw ng Palace Hall, sa sandaling ito ay nakakaramdam pa nga siya ng kawalan ng kapangyarihan, talagang sinasakitan siya ng ulo ni Jordan Webb. Nagtakbuhan din palabas ang iba pang mga ministro, kabilang sa kanila si Warwick Lopez, isa sa 3 dakilang hari ng mga demonyo, at ang 9 na buntot na Sora, kapwa sila namumutla ang mga mukha, dahil natatakot din sila na baka dumating si Jordan Webb upang patayin sila sa gabi. Nakakatakot talaga, kapag itinago na niya ang sarili, walang makakakita, at walang pagbabago-bago ng enerhiya. Kahit na tumayo pa siya sa harap mo, hindi mo malalaman. Kaya paano sila lalaban? Lahat kayo, huwag kayong umalis. Pipinoy ng hari na ito ang exquisite space tower dito, EMF. Sumanghal sa galit ang Celestial Beast King at agad na umupo sa kawalan at nagsimulang pinoyin ang isang treasure pagoda gamit ang time acceleration. Samantala, matagumpay na nakalabas ng lungsod si Yusuf Zoc at mabilis na lumipad patungo sa Yin Yang Academy na may paulit-ulit na tumatakas na liwanag. Hindi niya hinintay si Joseph Dale, maaaring mukhang tanga si Joseph ngunit sa totoo lang ay napakatalino, kaya hindi nag-alala si Zoc tungkol sa kaligtasan ni Joseph. Papunta siya sa Yin Yang Academy upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Kenji Mai. Nagturo si Kenji Mai sa Yin Yang Academy noon, at dahil nagturo siya, dapat alam ng taong tumanggap o nagayos para sa kanya ang kanyang pinagmulan. Kaya sa pamamagitan ng paghahanap sa taong tumanggap kay Kenji noon, halos malalaman ni Zoc ang kanyang sitwasyon. Nagtataka rin siya kung bakit hindi pinangungunahan ng Celestial Beast King ang Yin Yang Academy, at kung bakit hindi nakapasok sa Yin Yang Academy ang hukbo ng Demon Cultivator. Sa kanyang palagay, ang Yin Yang Academy ay hindi gaanong makapangyarihan, isa lamang itong training base para sa mga reserve talents. Wala pa talaga siyang nakitang superpowered na individual doon. Kaya, para mapilitan ng Yin Yang Academy ang hukbo ng demonyong halimaw ng Celestial Beast King, tiyak na hindi ito magiging kasing simple ng inaakala sa unang tingin. Wala pang kalahating oras, nakarating na si Yusuf Zoc sa lugar ng bundok Yangmang mula sa malayong sentro ng Royal City, kung saan matatagpuan ang Yin Yang Academy. Ang bundok Yangmang ay isang malaking rehiyon ng bundok, na may malawak na sakop, at nang marating niya ang labas ng bundok Yangmang, nakita niya ang buong bundok na nagniningning ng may isang uri ng banal na kinang. Ang kinang na iyon ay medyo katulad ng dakilang liwanag, ngunit hindi ito dakilang liwanag. Bagkus, ito ay parang banal na liwanag, ang banal na liwanag. Binalot ng banal na liwanag ang buong lugar ng bundok Yangmang, na ginagawa itong lubhang sagrado. Bukod pa rito, walang lumilipad sa himpapawid. Gayunpaman, sa labas ng lugar, nakita ni Yusuf Zoc ang mga demonyong sundalo na paminsan-minsang gumagalaw pabalik-balik.
Lumipad si Yusuf Zop patungo sa lugar kung saan naroon ang banal na liwanag sa labas, na tila isang higanteng simboryo na bumabalot sa buong lugar ng bundok Yangmang. Tandaan, ang lawak ng bundok Yangmang ay malamang na mas malaki kaysa sa daigdig, at ang katotohanan na kayang ihiwalay ng simboryo na ito ang lahat ay nagpapahiwatig na ang lumikha nito ay hindi ordinaryo. Hinawakan niya ang simboryo gamit ang kanyang kamay at nalaman niyang wala itong naramdamang pagkasuklam, dumaan pa nga ang kanyang mga daliri dito na may kaunting lamig lamang, at iyon lang, wala nang ibang sensasyon. Kamangha-mangha, ang simboryong ito ay kayang harangan lamang ang mga demon cultivator o mga demonic beast. Labis na nagulat si Yusuf Zok, nang matuklasan niyang malayang nakakadaan ang mga banal na nilalang habang ang mga demon cultivator ay hindi, ang mga ito ay pagala-gala lamang sa labas. Siyempre, hindi nakita ng mga demon cultivator na nagpapatrolya sa labas si Yusuf Zok dahil nakatago pa rin ito. Pagpasok pa lang niya sa simboryo, biglang lumipad ang dalawang tumatakas na ilaw, ito ay dalawang estudyanteng nakasuot ng uniforme ng Yinyang Academy. Nagulat ang dalawa habang lumilingon sa kaliwat kanan sa lugar kung saan kakapasok lang ni Yusuf Zok. Sabi ng isa sa kanila, malinaw na may pagbabago-bago ng enerhiya dito ngayon lang, anong nangyari? Marahil ay isang maliit na hayop ang aksidenteng nabangga nito, hindi makakapasok ang mga demon cultivator. Sige, sumosobra na ako, magpatrolya tayo sa ibang lugar. Umiling ang estudyanteng iyon habang nakangiti, at saka muling lumipad palayo ang dalawa. Napatawa si Yusuf Zok, kahit ang Celestial Beast King ay hindi siya mahanap, paano siya makikita ng iba? Kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa pasukan ng akademya. Dahil dati siyang katiwala sa General Affairs Department, mayroon pa rin siyang waist badge. Kaya naman, matapos matagumpay na makapasok sa gate ng bundok, natuklasan niyang maraming tao pala ang hindi estudyante ng Yinyang Academy. Maraming tao ang nagtipon dito, tila mula sa kung saan-saan, at lahat sila ay malalakas, at nag-uusap-usap tungkol sa isang bagay. Maingat na tinahak ni Yusuf Zok ang karamihan at bumalik sa kanyang dating patio. Walang laman ang kanyang patio, maging ang kanyang mga damit at ilang gamit ay nakalagay pa rin ng hindi naroon. Ipinapahiwatig nito na hindi kinumpiska ng akademya ang kanyang patio dahil lang sa umalis siya, o marahil ay hinihintay pa rin siya ng mga tao mula sa General Affairs Department. Maingat na pinag-isipan ni Yusuf Zok na tanging sina Kenji May at Aubrey Gould lamang ang nakakaalam na si Sean ay si Jordan Webb, at hindi alam ng iba. Nang pumunta siya sa Royal City upang samahan ang mga kriminal na pandigma, bagamat nabigo siya, walang nakatuklas sa kanya. Kaya kung babalik siya ulit bilang Sean, wala itong gaanong epekto. Tama, ako pa rin si Sean. Nang inig ang katawan ni Yusuf Zok, pagkatapos ay ipinakita niya ang sarili. Mabilis na nagbago ang kanyang mukha, direktang naging kamukha ni Sean. Pagkatapos ay automatikong umatras ang balabal at sombrero at naimbak sa kanyang banal na kaluluwa. Ang balabal ng ermitanyo ay naging kanyang mahiwagang kayamanan na, nakilala na ang Panginoon nito, at gumalaw ayon sa kanyang iniisip. Sa isang iglap lang, mawawala ang balabal, ngunit kahit na nawala ito, nananatili pa rin ito sa kanyang lahi at kaluluwa, kaya wala pa rin siyang aura, at hindi nakikita ng iba ang kanyang cultivation realm. Mas mabuting maglabas ako ng God Emperor Realm aura, kung hindi ay makakaakit ito ng atensyon kung hindi ito mararamdaman ng iba. Naglabas si Yusuf Zok ng isang bahagyang aura na nagpapakita ng God Emperor Realm, pagkatapos ay lantaran na naglakad palabas, mabilis na patungo sa General Affairs Department. Abala ang looban ng General Affairs Department, maraming hindi pamilyar na mga mukha na nakasuot ng damit pang estudyante sa paligid. Pagpasok ni Yusuf Zok, sinulyapan lang siya ng mga hindi pamilyar na mga mukhang iyon dahil nakasuot siya ng damit pang akademya at may badge sa baywang, kaya itinuring siyang miyembro ng akademya at hindi masyadong pinansin. Gayunpaman, nang bahagyang ngumiti siya at nagpatuloy sa paglalakad papasok, isang babae ang lumabas. Nagulat siya at masayang napasigaw nang makita si Yusuf Zok. Sean, nakabalik ka na ba? Ate Yu, tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Ang babaeng ito ay mula rin sa General Affairs Department dati, na may apelyidong Yu. Sir, bumalik na si Sean. Agad na sigaw ni Sister Yu sa loob. Oh, bumalik na ba si Sean? May boses na nagmula sa loob,
kasunod ang paglabas ng Chief of General Affairs kasama ang 7 o 8 tao. Pero nang makita ni Yusuf Zoc si Sean ng sandaling iyon, bahagyang napakunot ang noo niya dahil mahina ang aura ni Sean, at ang putla niya, halatang malubhang nasugatan at hindi pa nakakabangon. Binabati po kayo ni Sean, sir. Sir, anong nangyari sa inyo? Sino ang nanakit sa inyo? Yumuko si Yusuf Zoc kay Sean. Bumantong hininga ng malalim si Sean at sinabing, nag-aalala ako na baka may nangyari sa iyo, mabuti at bumalik ka na, mag-usap tayo sa loob, wala namang problema sa mga pinsala ko. Mabait pa rin si Sean sa kanya gaya ng dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1814 na mga matandang halimaw. Itinuring ni Sean, ang pinuno ng General Affairs, si Yusuf Zoc bilang kanyang nakababata, at ramdam ni Yusuf ang pagkagusto at pagkiling ni Sean sa kanya. Masasabing sa paningin ni Sean, si Yusuf ang kanyang pangunahing inaasahan. Habang sinusundan ni Yusuf si Sean papasok sa malaking bulwagan, bigla siyang nakarinig ng isang tunog na nagmumula sa likod bahay, isang masigla, matinis, at maindayog na tawag. Nang marinig ang tunog, ngumiti si Sean at nagmura, alam ng matandang iyon na bumalik ka na. Tumawa ng malakas si Yusuf, Ginoo, sandali lang po, titingnan ko lang po si Senior Turtle. Pagkasabi nito, tumakbo si Yusuf patungo sa likod bahay, dahil ang tunog nga ay galing sa berdeng buhok na pagong. Si Yusuf at ang berdeng buhok na pagong ay may malapit na koneksyon na parang pagong at munggo, maraming gabi, nakasando si Yusuf sa kanya upang matulog. Nagmadaling lumapit si Yusuf, at may mabait na tingin sa mga mata ng berdeng munggo ng berdeng buhok na pagong. Iniluwa nito ang isang berdeng perlas, at saka itinulak ito kay Yusuf. Puno ng magiliw ng ngiti ang mga mata nito, ngunit nanatili pa rin itong tahimik. Ano ito? Para sa akin ito. Dinampot ni Yusuf ang perlas at nagtanong. Paulit-ulit na tumango ang berdeng buhok na pagong. Sige, hindi na ako magiging magalang, para sa iyo ito. Agad na kumuha si Yusuf ng 20,000 spirit stones at inihagis ang mga ito sa harap nito, pagkatapos ay buong pagmamahal na tinapik ang ulo nito. Gayunpaman, habang tinatapik niya ang ulo ng pagong, bigla niyang napansin na ang iyon ay, ang mga gilid ng mukha ng pagong, ay lumubog na parang ito ay naging manipis. Anong nangyayari? Anong problema sa mukha mo? Hinawakan ni Yusuf ang mukha nito, at naramdamang malambot ito. Tumingin ang berdeng buhok na pagong kay Yusuf at ngumiti bago ibinuka ng malaki ang bibig. Ano? Ang mga ngipin mo. Nang ibinuka nito ang bibig, natuklasan ni Yusuf na wala na pala ang lahat ng ngipin nito, kaya naman payat ang mukha nito. Kung walang ngipin, paanong hindi magiging payat ang mukha nito? Nasaan ang mga ngipin mo? Dumilim ang ekspresyon ni Yusuf. Nang makita niya si Sean kanina, mapatla ang kutis ni Sean, halatang malubhang nasugatan, at ngayon, nawalan pa ng ngipin ang banal na alaga ni Sean, ang berdeng buhok na pagong. Tiyak na hindi ito maaaring natural na nahulog, tiyak na natambo sila. Ngunit ang berdeng buhok na pagong ay patuloy lamang na nakangiti kay Yusuf, walang imak. Para sa iyo ito, ikinuyom ni Yusuf ang kanyang manggas, inihagis ang 10,000 spirit stones pa, at saka tumalikod para umalis. Sa bulwagan, inaasikaso pa rin ni Sean ang mga gawain ng Departamento ng Pangkalahatang Ugnayan. Lalong naging abala ang akademya ngayon dahil sa malaking pagdagsa ng mga tao, at lahat ng pangunahing kagamitan ay kailangang pangasiwaan sa pamamagitan ng Departamento ng Pangkalahatang Ugnayan. Nang makitang bumalik si Yusuf, umaway si Sean at sinabing, sakto lang ang iyong pagbabalik, ikaw na ang bahala sa mga araw na ito at maging pamilyar ka sa mga kasalukuyang gawain. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang awtoridad. Sir, anong nangyari sa mga ngipin ni Senior Turtle? Yumuko si Yusuf kay Sean, ang mukha ay seryoso at seryoso pa rin. Natawa ng alanganin si Sean, nagreklamo pa sa iyo ang matandang iyon. Alam ni Sean ang relasyon ni Yusuf at ng kanyang banal na alaga, si Yusuf lang ang taong minahal ng berdeng buhok na pagong sa paglipas ng mga taon. Sir, ano po ba talaga ang nangyari? Tanong ni Yusuf, na nag-aalala, dahil halatang ayaw sabihin ni Sean sa kanya. Wala lang yan, wala kang pakialam.
Kailangan ko pa rin pumunta sa looban, dito ka na lang at pangasiwaan ang General Affairs Department. Sabi ni Sean, sabay lakad palabas ng bulwagan. Senior Sister Yu, alam mo siguro kung paano nasaktan ang Panginoon, di ba? Pagkaalis ni Sean, agad na tumingin si Yusuf kay Senior Sister Yu. Sumulyap si Senior Sister Yu sa labas, pagkatapos ay mabilis na lumapit kay Yusuf at bamulong, Lingho, hindi naman malaking bagay ang pinsala ng Panginoon, pero nakakadismaya talaga, binugbog siya ng mga tagalabas. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Yusuf. Alam mo, ang akademya lang natin ang pinakaligtas na lugar sa banal na kaharian ngayon. Nagtitipon ang dekano ng mga bayani at pambihirang individual, kaya maraming eksperto ang dumating kamakailan. Kabilang sa kanila ang ilang mga nagtatagong matatandang halimaw, at ang mga matatandang halimaw na iyon ay may marahas na ugali at labis na sakam sa pagkain at inumin. Sa kanilang unang araw dito, sinampal at pinatay nila si Brother Chen mula sa General Affairs Department, at pagkatapos ay nakipagtalo ang ating Panginoon sa kanila, na humantong sa ganito. Mga pambihirang individual, matandang halimaw, pinatay nila si Brother Chen. At binuwag ang mga ngipin ng Panginoon at ni Senior Turtle. Oo, sa isang sampal lang. Naroon ako noong mga oras na iyon. Sinampal si Senior Turtle habang pinoprotektahan ang ating Panginoon, sa mukha mismo. Kung hindi dahil sa depensa ni Senior Turtle, baka nasample na rin ang ating Panginoon hanggang sa mamatay. At ang akademya, paano naman ang dekano? Walang pakialam. Pumunta ba sila sa ating akademya para pamunuan tayo o para maghanap ng kanlungan? Nanlaki ang mga mata ni Yusuf. Nag-imbita ang akademya ng mga lobo ngunit hindi sila nilalabanan, sa halip ay hinayaan silang lumunin ang mga tao. Walang kontrol, hindi pa sumisipot ang dekano, kahit narinig ko ang isa sa mga babaeng halimaw na nagsabing ang dekano ay ang kanyang bayaw. Tumatakbo ang ating Panginoon papunta sa panloob na patio nitong mga nakaraang araw para humingi ng hustisya mula sa dekano. Nasaan ang mga matandang halimaw na iyon? Nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf. Sa palaruan ng harapang patio, dahil sa dami ng mga dumarating, lahat ng mga bagong dating ay nakaistasyon doon. May mga patakaran ang akademya na nagbabawal sa kanila na gumala-gala, pero walang nakikinig. Isa pa, sa mga taong ito, maraming mukhang mabubuti ang mga taong masyadong maramdamin sa mga babae ng akademya. Namula si Senior Sister Yu habang nagsasalita, halatang ginugulo rin siya. Nakuha ko. Tumayo si Yusuf at nagsimulang maglakad palabas, kahit na ang kanyang ekspresyon ay kasing dilim ng tubig. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Hinawakan ni Senior Sister Yu si Yusuf, ang aking Deputy General Affairs Chief. Manatili ka lang dito at magutos, huwag kang lalabas at manggulo sa Panginoon. Huwag kang mag-alala, Senior Sister, alam ko na ang gagawin. Sagot ni Yusuf, marahang pinagpag si Senior Sister Yu at saka, gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa, mabilis na nagtungo sa palaruan. Lord Lingho, naghahanda na ng porma sayon ang akademya, bawal ang paglipad. Sigaw ni Senior Sister Yu, ngunit tila hindi narinig ni Yusuf, nawala na sa paningin niya. Bahagyang namutla ang mukha ni Senior Sister Yu, pakiramdam niya ay hindi na dapat siya nagsalita pa. Dahil sa malapit na relasyon ni na Yusuf at Sean, tiyak na magre-react ng sobra si Yusuf matapos marinig ang kahihiyan ni Sean. Ngunit ang pagpunta roon ay walang saysay, posibleng ikamatay. Hindi, kailangan kong ipaalam sa Panginoon. Mabilis na kumuha si Senior Sister Yu ng communication jade slip para kontakin si Sean, habang sinamahan pa ang ilang tao mula sa General Affairs Department papunta sa palaruan. Samantala, nakarating na si Yusuf sa itaas ng palaruan, kaya't lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Malinaw na ipinagbawal ng akademya ang sinuman na lumipad, kabilang ang mga tutor, estudyante, at lalo na ang mga tagalabas, dahil ang Formation Master ng akademya at ilang kilalang external Formation Master ay magkasamang nagpapatibay sa formation ng akademya. Ang paglipad ng mataas ay maaaring makaabala sa prosesong ito. Kahit ang mga matandang halimaw na iyon ay alam ang kahalagahan at hindi nang ahas na lumipad ng mataas. Pero ngayon, may lumapit na parang lumilipad, lumulutang sa itaas ng hindi bumababa, dahilan para tumangala ang lahat sa kuryosidad. Sa sandaling ito,
Malamig ang ekspresyon ni Yusef. Ang kanyang banal na kamalayan ay malayang kumakalat sa lahat ng nasa palaruan. Napansin niya na mayroon talagang 7 o 8 eksperto ng Grand Beginning High Realm at maging ang mga top Primordial Realm sa kanila. Ang 7 o 8 individual na ito ay tiyak na ang tinatawag na mga matandang halimaw. Napaangat ang mga labi ni Yusef, at bigla siyang umungol. Sinong walang hiya ang nanakit sa ulo ng General Affairs, Lord Sean? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1815. Ako si Ling Huchong. Nang lumipad si Yusef Zok papunta sa field ng paaralan, nakuha na niya ang atensyon ng lahat. Total, kritikal na panahon iyon, at ang mga array masters ay naghahanda ng mga porma sayon. Ito ang itinuturing na huling kanlungan para sa sangkatauhan, kaya walang sino man ang maaaring sumire sa mga patakarang itinakda ng mga array masters. Ngunit ngayon, mayroong isang God Emperor realm na lumulutang sa ere, ayaw bumaba. Higit sa lahat, binigkas niya ang isang parirala na ikinagulat ng lahat. Sino ang taong walang hiya na nanakit kay General Affairs Director Sean? Malakas at malinaw ang boses, umalangaw sa buong field, at agad na nag-iwan sa lahat ng tao sa gulat. Isang simpleng batang nasa God Emperor realm na nang-iinsulto sa publiko. Alam ng lahat na nasugatan si Sean dahil nakipagtalo siya sa ilang mga halimaw, ngunit sa mundong ito, ang lakas ang siyang nagiging dahilan ng kanyang pagkakamali. Bagamat may katwiran si Sean, ang kanyang mga kamao ay masyadong mahina, kaya naman ang kanyang pangangatwiran ay naging walang saysay. Siya ay binugbog, at ang kanyang banal na alaga ay nawalan pa ng ngipin sa laban. Hindi ipinagtanggol ng akademya si Sean dahil ang ilang halimaw na iyon ay mahirap lapitan, at maging ang dekano ay may kakaibang relasyon sa kanila. Kaya kinailangan ni Sean na tahimik na lunukan ang pait. Pero ngayon, isang batang nasa God Emperor realm ang nagmumura sa mga kalye. Isa nga itong kakaibang twist, na ikinagulat ng lahat. Maaaring kilala ang God Emperor realm noon, ngunit ngayon, ang God Emperor realm ay basura na dahil malayang gumagala ang mga Heavenly Lord sa mundo, hindi mabilang ang mga cultivator ng Heaven Realm, at marami ring nangungunang Primordial Realm expert ang umiiral. Ang mga tinatawag na bastardo na isinumpa niya ay ang 7 o 8 matataas na elite ng Primordial Realm. Ang mga individual na ito ay halos makapangyarihan sa lahat, may hindi kapani-paniwalang divine skills, at kayang magpatawag ng mga bagyo ng walang kahirap-hirap. Tumahimik ang buong bukid, marami ang mekanikal na tumingin kay Yusef Zok, pagkatapos ay sumulyap sa pinakahilagang bahagi ng bukid, sa plataporma. Ang platapormang iyon ay karaniwang lugar para sa mga estudyanteng maglaban-laban, ngunit ngayon ay 8 individual na lamang ang nakaupo roon, ang 8 matandang halimaw, 3 babae at 5 lalaki, na bumubuo ng bilog. Tila may pinag-uusapan sila ngunit ngayon ay blankong nakatitig kay Yusef Zok. Anong problema? Saktan ang isang tao tapos magiging duwag. Sadyang malakas na nagsalita si Yusef Zok. Ang mga mata ay nanunuya habang sumusulyap sa plataporma. Paf! Biglang tumawa ang isang babae sa plataporma. Tila nasa edad 40 pataas siya, isang balingkinitan, maganda, at kaakit-akit na babae, nakasuot ng kulay rosas na bestida, at may nakasisilaw na mga palamuti sa kanyang ulo. Siya ang unang tumawa, kasunod ang iba na pilit na ngumiti ng mapait. Yung batang lalaki, siya ang bumangga sa kanya. Itinuro ng babae ang isa pang babae at commandant dito, sabay sabi, Ate Fang, nakahanap na ng tulong si Sean, nagmumura sa kalye. Ang Sister Fang na ito ay tila mga 40 pataas din, nakadamit na parang isang madreng Daoist. Bahagyang kumunat ang noo niya, saka pinagmasdan si Yusef Zok ng may interes, nang walang imak. Sa sandaling ito, biglang umiling si Yusef Zok, at nagpatuloy ng malakas, mali ang sinabi mo, Ate. Nabalitaan kong 8 tao ang umatake, o paanong nagdusa ang aking Panginoong si Sean. 8 bastardo ang nagtulungan, kaya hindi ang aking Panginoon ang kanilang katapat. Kaya, maaari ko bang itanong kung sino ang 7 iba pang bastardo, Ate? Malakas ang boses ni Yusef Zok, mapanghamon silang tinawag na mga bastos, at partikular na binanggit niya na 8 tao iyon. Maliwanag na 8 tao lang ang nakaupo sa plataporma, kaya tinawag niya ang 8 ito bilang mga walang hiya, ang mga akusadong tampalasan. Ang lakas ng loob mo, walang pakundang ang hanggal.
Biglang sumanghal ng malamig ang isang lalaki, na may bahid ng balak na pumatay. Ang iba, kasama na si Sister Fang, at ang dalawa pang babae, ay agad na nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Talagang lumampas na sa hangganan ang batang ito sa God Emperor Realm, at ngayon ay iniinsulto silang lahat. Tama na, sobrang ingay. Kung papatayin natin siya ngayon, hindi dapat magsalita ang Yin Yang Academy, di ba? Siya ang unang nagmura sa atin. Isang lalaki, humigit kumulang 30 taong gulang, ang tumawa ng malamig, pagkatapos ay mabilis na itinuro si Yusuf Zok. Hindi siya tumayo, gayon din ang iba, dahil hindi nila itinuturing na sulit ang isang simpleng kaharian ng Diyos Emperador. Kung nakaupo lang sila rito, kaya nila siyang patayin ng libu-libong beses. Tahimik na tumawa ang ibang mga nanood sa bukid. Saan nanggaling ang hanggal na ito, na nangahas na insultuhan ang 8 matandang halimaw? Gusto ba niyang magpakamatay? Hindi niya kayang tapusin ito ng mag-isa, kaya't hinihimok ang iba na gawin ito para sa kanya. Ngunit, nang malapit nang marating ng daliri ng lalaki ang noo ni Yusuf Zok, nag-conjure si Yusuf Zok ng isang daliri, sinalubong ang atake. Isa rin siyang nangungunang primordial realm, at ang kanyang kaharian ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng kabilang baybayin, na may dalang walang hanggang lakas. Boom! Nagbanggaan ang dalawang daliri sa ere, na nagdulot ng pagsabog, pagkatapos ay nabasag ang daliri ng lalaki, habang ang daliri ni Yusuf Zok ay mabilis na sumulong, tila bumibilis ng sandaling iyon. Whoosh! Sa loob lamang ng isang segundo, habang ang 8 pang iba ay nakaupo pa rin ng mapangotyang nasa plataporma, ang kapangyarihan niya sa kabilang baybayin ay bumagsak sa ulo ng lalaki. Hindi maganda, nataranta ang lalaki, at ang iba ay nagulat din, dahil ang lakas ng kalaban ay higit pa sa kanila. Umungol, sigaw ng lalaki, habang tumatalon pataas na may mga patong-patong na depensa na nakapalibot sa kanya, ang 7 pang iba ay tumalon din sa ere. Snap! Tinamaan ng daliri ni Yusuf Zok ang depensa ng lalaki, naglabas ng malulutong na tunog ng pagkalabog, snap snap snap, binasag ng daliri niya ang iba't ibang patong ng depensa ng lalaki, umabot sa noo niya habang nanikip ang dibdib niya at nagbago ang mukha. Bang! Sa isang iglap, habang gulat na gulat pa rin ang 7 pa, sumabog ang ulo ng lalaki na parang bulok na pakwan. Ito ang kapangyarihan ng kabilang baybayin, paano nila malalabanan ang napakalaking puwersa nito? Whoosh! Muling tumahimik ang buong lugar, lahat ay napatalon sa sandaling iyon, hindi makapaniwalang pinanood ang isa sa 8 halimaw na naging ambon ng dugo, at mabilis na namatay. Swoosh! Humakbang pasulong si Yusuf Zok, ngayon ay nasa itaas na ng plataporma, 10 metro lamang ang layo mula sa natitirang 7, malamig na nagtatanong ang kanyang mga mata, kayo siguro ang 7 iba pang walang hiya, di ba? Magkasama ba kayong lalaban, o isa-isa? Sino ka? Hindi ka isang God Emperor Realm. Malamig na tanong ng babaeng tinatawag na Sister Fang. Sino ka nga ba? Ang iba ay nakabantay, gulat na gulat na gulat, alam ang lakas na walang kahirap-hirap na pumatay sa kanilang kasama. Kaya, talagang nagulat sila. Malamig na tumawa si Yusuf Zok, hindi nagbago ang pangalan ko. Ako ang pangalawang direktor ng kagawaran ng pangkalahatang gawain, si Ling Huchong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1816 na Edgar King. Pagkabanggit pa lang ni Yusuf Zok ng pangalan niya, biglang may mga taong pumasok mula sa labas ng field, kabilang ang ilang deputy dean at si Chief Steward Sean. Lingho, tumigil ka, huwag kang maging bastos. Narinig lang ni Sean na tinutulungan siya ni Lingho na humingi ng hustisya, pero hindi niya alam na nakapatay na pala si Lingho ng isang tao, kaya natakot siyang matalo si Yusuf at agad na sumigaw para pigilan si Yusuf sa pagiging mapusok. Walang hiya, sumigaw din ang isang pangalawang dekano ng oras na ito, Ling Huchong, hindi ka bababa. Bumaba ka. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal ng akademya ang sinuman na lumipad, maaabala mo ang pag-usad ng porma sayon. Sunod-sunod na galit na sumigaw ang ilang deputy dean. Hindi pa nila nakikitang pumatay si Yusuf, kaya akala nila ay hindi pa nagsisimula ang laban. Gayunpaman, binigyan lamang ni Yusuf ng malamig na sulyap ang mga deputy dean, pagkatapos ay sumulyap kay Sean at sinabing, "Sir, maayos naman ang pakikitungo mo sa akin, Lingho,
At si Senior Gui ay nakikiramay pa sa akin. Kung hindi ko ilalabas ang hinaing na ito para sa iyo ngayon, hindi ko ito hahayaang matapos. At saka, mas mabuting huwag mo akong pigilan, maliban na lang kung wala kang pakialam kung patayin din kita. Pagkatapos magsalita, nanginig ng husto ang buong katawan ni Yusef, at matalim niyang tinitigan ang 7 matandang halimaw. Ako, si Ling Huchong, ay hindi mapang-uyam. Hanggat kayong 7 ay luluhod sa harap ni Sir Sean at aaminin ang inyong mga pagkakamali, at hahayaang mabali ang lahat ng ngipin ni Sir Sean, maaaring malutas ang bagay na ito ngayon, kung hindi, wala na kayong patutunguhan. Ling Ho, ang lakas ng loob mo, ha? Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw ng may galit ang isang deputy din, kasabay nito, sumugod siya palabas, isang malaking kamay ang humawak sa kawalan kung saan naroon si Yusef. Takbo. Pinitik ni Yusef ang kanyang mga daliri, at isang kapangyarihan ng kabilang baybayin ang tumama sa higanteng kamay na iyon. Boom! Nabasag na parang salamin ang higanteng kamay na iyon nang bumangga sa kapangyarihan ng kabilang baybayin ni Yusef. Ano? Anong nangyayari? Natulala ang lahat ng mga pangalawang dekano, kasama na si Sean. Malinaw na si Ling Huchong ay nasa kaharian ng Diyos Emperador, kaya paano niya nagagawang makawala sa kamay ng isang pangalawang dekano ng ganoon kadali. Pinitik lang niya ang mga daliri niya at sinira ang galaw ng isang Mar-Angel na Deputy Dean. Alam mo ba, ang Deputy Dean na ito ay nasa Heavenly Origin Realm din. Sa puntong ito, hindi pinansin ni Yusef ang natulalang mga pangalawang dekano, sa halip ay tinitigan niya ang 7 matandang halimaw at sinabing, mayroon pa kayong 2 hininga ng oras, kung hindi kayo pipili sa 2 hininga, lahat kayo ay mamamatay. Nako, akala mo ba talaga wala kang talo? Ha? Ngayon, tingnan natin kung anong klaseng halimaw ka. Patayin. Paano nagawang lumuhad at magmakaawa ng awa ang 7 matandang halimaw, o hayaang may pumutol ng kanilang mga ngipin? Bagamat tila napakalakas at mapang-api ni Ling Huchong, naniniwala silang kaya nilang patayin ang isang Dao Master kung magsasama-sama sila. Halos sabay-sabay, umungal ang 7 at gumawa ng kanilang mga galaw. Haha, sige na nga. Tumawa ng malakas si Yusef, kayong mga mandurumog, nang ahas ba kayong maging ganito kasama ng batas? Pagkatapos sabihin ito, habang nanginginig at nakatayo sa kanyang pwesto ang kanyang katawan, sumuntok siya ng 7 beses ng sunod-sunod, bawat suntok ay nakatarget sa atake ng isang tao, bawat suntok ay puno ng walang katapusang nakakatakot na kapangyarihan ng kabilang baybayin. Boom! Boom 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 boom! Sa ilalim ng puwersa ng 7 suntok, halos sabay-sabay na nabasag ang mga atake ng 7 halimaw, at ang kanyang kamao sa kabilang panig ay nagpatuloy sa pagsulong. Ano? Nakakatakot na kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan yan? Hindi ko pa naririnig yan. Hindi maganda, tingnan ninyong lahat. Nang nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita ang 7 mala-torrent na kamaong bumababa, nabasag ang depensa ng 7 halimaw, sa katinamaan ng mga kamao ang katawan ng isa at agad na sumabog hanggang sa mamatay. Bang! Bang bang bang! Tila nagdulot ito ng sunod-sunod na reaksyon, kahit na ang 7 ay mayroong hindi mabilang na depensa at mga mahiwagang kayamanan, sa ilalim ng kamao ng kabilang panig, walang sino man ang makakatagal kahit isang galaw. Umalangaw-ngaw ang kawalan kasabay ng mga pagsabog, ng mga katawan ng mga eksperto sa halimaw na naduraj. Pumapatay si Yusef sa loob ng ilang segundo, binubuli ang mga bata bilang isang matanda, ang kanyang lakas ng kamao ay masyadong nakakatakot para labanan o tiisin ng 7 halimaw na ito. Huwag, bayaw, iligtas mo ako. Ang babaeng nagngangalang Fang ay nabasag din sa depensa dahil sa lakas ng kamao, nagsimulang mapunit ang kanyang damit, pumipilipot ang kanyang katawan, halos sumabog. Gayunpaman, tila epektibo ang kanyang paghingi ng tulong, dahil mula sa kawalan, isang higanteng kamay ang lumitaw sa paligid niya, na nagbibigay ng walang limitasyong sigla sa kanyang katawan, habang pinapahina ang kapangyarihan ni Yusef sa kabilang baybayin. Phew! Natahimik ang buong lugar. Nanginginig ang babaeng Fang, takot na gumalaw, habang ang iba ay naiwan na tulala. Saan kaya nanggaling ang halimaw na ito? Siya ang tunay na halimaw, na nakapatay ng 6 gamit ang 7 suntok. Isa lang ang hindi patay, at iyon ay dahil sa napapanahong pagsadyep, kung wala ito, patay na rin sana siya.
Tunay nga, sa 8 halimaw, 7 na ang patay, isa na lang ang may apelyidong Fang ang natira, na lumikha ng isang nakakagulat na palabas na ikinamangha ng lahat, kung saan ang mga deputy din ay natigilan sa gulat at si Sean ay bahagyang nakanganga. Napakalakas ni Lingho. Hay nako, binawi ni Yusuf ang kanyang kamay, nakatayong hindi gumagalaw, nakatingin sa direksyon ng panloob na patio. Alam niyang ang nakialam ay ang pinakamisteryosong dekano ng Yinyang Academy, na hindi pa samiput noon. Ang Yinyang Academy ay wala sa ilalim ng kontrol ni Jake King, bahagyang dahil sa pagsang-ayon ng hari, at bahagyang dahil ang dekano ng akademya ay isang misteryosong tao. Whoosh! Habang nakatingin si Yusuf sa direksyong iyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang kumislap papasok na parang multo, walang tunog, na para bang natuto na siyang mag-spatial shifting. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang dekano ng Yinyang Academy, na may apelyidong Wang, na nagngangalang Edgar King, na nagal-inang ng 9-layer Yinyang technique, na may taglay na kapangyarihang tumatagos sa kalangitan. Pagdating niya, napataas ng matindi ang kilay ni Yusuf, dahil ang aura ng lalaking ito ay halos kapareho ng sa isang Yusuf Dale. Hindi rin ito nasa Dao Master Realm, ni hindi rin ito basta tugatog ng Dao Master Realm. Isang napakalakas na halimaw ang itinatago ng akademya. Kung ang nakaraang 8 halimaw ay mga halimaw, kung gayon ang dekano na ito ay isang higanti, isang Leviathan ng kalaliman. Pagdating ni Edgar King, bigla siyang sumagot ng may galit, at ang napakalaking kamay na nakayakap sa babaeng Fang ay marahas na humila pababa, hinayla ito palapit sa kanya. Babay, tulungan mo akong patayin siya, patayin mo siya agad, gusto niya akong patayin, patayin mo siya. Kumapit ng mahigpit ang batang babaeng Fang sa manggas ni Edgar King, inalog ito ng malakas, tila nakahanap ng halijing suporta. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay halos nagpabagsak sa lahat. Malamig na tinitigan ni Edgar King ang babaeng Fang, pagkatapos ay biglang itinaas ang kanyang braso, at sumugod gamit ang mga pana pakaliwa at pakanan. Sampal, 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 sa kabuuan, 10 malalakas na sampal ang umalangaw-ngaw, na nag-iwan sa lahat ng pagkatulala, maging si Yusuf ay natigilan. Mga napakalakas na sampal, pumuputok sa hangin. Nang matapos ang 10 sampal, hindi lang natanggal lahat ng ngipin ng babae, namamaga rin ang mukha niya na parang ulo ng baboy, at inikat niya ang mga mata, hinimatay, tila mas madalas pang ang huminga kaysa huminga ng malalim, tila malapit ng mamatay. Kaibigang Lingho Dawist, hindi tama ang pagdisiplina ng matandang ito, likas na makulat ang hipag ko, at ngayon ay dinidisiplina ko na siya. Kung hindi kontento ang kaibigang Lingho Dawist, paano kung ikaw mismo ang pugutan ng ulo niya? Pagkasabi nito, inihagis ni Edgar King ang walang malay na babaeng Fang sa harap ni Yusuf, na nakabitin sa ere. Medyo natigilan ang lahat, si Din Edgar King ba talaga, sumuko na nga ba? Hindi lang niya binugbog ang hipag niya hanggang sa mamatay, binunot ang lahat ng ngipin nito, binaliwala pa niya ang ugnayan ng pamilya dahil hinayaan niyang patayin ni Ling Huchong ang hipag niya. Ano ang nangyayari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1817 ang alamat ng pinagmulan ng Sansinukob. Ang kasabihan ay, huwag mong saktan ang nakangiting mukha, at inakala ni Yusuf Zok noong una na kapag dumating ang Yinyang Academy, hindi na siya magiliw, sisigawan at magbabantang papatayin. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi lamang sinampal ni Edgar King ang mukha ng babaeng Fang ng 10 beses, kundi humingi pa siya ng tawad at inihagis ito sa paanan ni Yusuf, inanyayahan itong pugutan ng ulo. Sa totoo lang, kung pinrotektahan ni Edgar King ang babaeng ito, baka pinugutan na talaga siya ni Yusuf ng ulo. Pero dahil hindi siya pinrotektahan ni Edgar at magalang naman siya sa kanya, hindi alam ni Yusuf ang gagawin. Ganito na siya noon pa man, kung may gumagalang sa kanya ng kaunti, mas igagalang din niya ang mga ito. Kaya matapos sulyapan ang walang malay na babaeng Fang, umiling siya at sinabing, hindi siya ang nakakasakit sa akin, kundi ang ating logistics head na si Sean, kaya ang kanyang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa desisyon ni Sean. Nako, makatwiran naman iyan. Tumango si Edgar, tumingin kay Sean, at sinabing, matandang Sean, ikaw ang magpapasya sa kapalaran ni Elizabeth Benson. Hindi,
Hindi ako mangangahas, hindi ako mangangahas. Hindi ito away na nagbabanta sa buhay, hindi ito kailangan, hindi ito kailangan. Napailing si Sean ng may pagtataranta, anong kalokohan, kapatid ito ng asawa ng direktor ng akademya, paano niya ito napatay? Hehe, bahagyang natawa si Edgar at saka tumingin kay Yusef at sinabing, ayaw umarte ni Old Sean, bakit hindi mo gawin? Kalimutan na natin yan. Umiling si Yusef. Nakatanggap na siya ng sapat na parusa, pero kapag nagising na siya, babalaan mo na lang siya na huwag nang apihin ang mahihina. Walang problema. Tumanggo si Edgar, at sa isang pagkaway ng kanyang manggas, ang babaeng Fang ay naglaho na parang bula. Kasabay nito, tumawa rin si Edgar, ikinuyom ang mga kamay kay Yusef, at sinabing, matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Tao Brother Linghu, pero hindi ko pa naranasang makilala ito. Ngayon, sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, ito ay ang aking maling pamamahala, huwag mo sana akong sisihin. Bukod dito, nagayos ako ng isang piging sa looban. Maaari bang sumama sa amin si Tao Brother Linghu? Siya nga pala, matandang Sean, sumama ka rin sa amin. Sabi ni Edgar kay Sean. Oo, sumulyap si Sean kay Yusef, na nagmumungkahi na dapat tanggapin ito ni Yusef, habang gusto naman sanang magtanong ni Yusef sa direktor. Kaya agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, ako ang bahala sa direktor. Pakiusap, ituring natin ang isa't isa bilang magkaibigang tao. Ikinumpas ni Edgar ang kanyang kamay. Sige. Tao Brother Edgar, napakagalang. Tumanggo si Yusef bilang pasasalamat. Tao, kapatid na Linghu, pakiusap. Pakiusap. Matapos magpalitan ng mga senadoryas ng paanyaya, pinangunahan ni Edgar ang daan, kasunod sina Yusef at Sean papasok sa looban. Ito ang unang pagkakataon ni Yusef sa panloob na patio, at sa katunayan, nag-aalok ito ng ilang nakatagong kagandahan. Kamangha-mangha ang tanawin, at sa loob ng patyong ito ay isang detalyado at patong-patong na espasyo. Sinasabing naglalaman ito ng 72 maliliit na cosmos sa loob, misteryoso at solemna, kung saan maraming disipulo ang may sensinang nagsasanay. Dumaan sila sa mga pavilion at terasa sa daan hanggang sa marating nila ang isang malaking bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng mga taniman ng kawayan. Sa labas ng bahay ay may isang hardin, napakatahimik, napakaganda. Ang alak, mga prutas, at masasarap na pagkaing pangbundok ay nakahandang maganda na sa hardin. Tao Brother Linghu, maupo ka. Matandang Sean, ikaw rin, huwag kang mahiya. Sinenyasan sila ni Edgar na umupo bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, Tao Brother Linghu, ang mga nagawa ninyong pagpatay kina Tyson Austin at sa traidor na si Sean sa Royal City ay nakakapanibago, at narinig ko na naging dahilan pa ito ng pag-ubo ng dugo ng Celestial Beast. Ano? Natigilan si Yusef, at biglang tumayo si Sean. Kumalat na ang pangyayaring pagpatay sa Royal City, na pag-usapan na sa looban noon, at ang paksa ay si Jordan Webb. Si Jordan Webb ay nagtataglay ng isang mahiwagang kayamanan na nagpapahintulot sa kanya na maging ganap na hindi makita, kahit ang Celestial Beast ay hindi siya kayang harapin. Sinasabing sumalakay siya sa Palace Hall, nagsagawa ng assassination noong nasa korte ang mga amo, napatay ang matandang pagong na iyon, at napatay ang traidor. Masayang nagdiwang ang buong dinastiyang banal, kahit na dating isang kriminal na pinaghahanap si Jordan Webb, na tumututol sa dinastiya. Ngunit ngayon, kakampi niya ang sangkatauhan laban sa mga Demon Cultivator. Bumababa ang mga mandirigmang Demon Cultivator, habang tumataas ang moral ng mga tao, marami ang gustong mahanap si Jordan Webb at imungkahi siyang maging Alliance Hierarch. Gayunpaman, lubos na nagulat si Sean nang matuklasan na si Linghu ay si Jordan Webb na nakabalat kayo. Paano nalaman ito ni Tao Brother Edgar? Tanong ni Yusef, nakangiti habang may hawak na tasa ng alak. Naikwento sa akin ng kaibigan ko. Natatawang sabi ni Edgar. Kaibigan. Kumunat ang noo ni Yusef. Sina Kenji May at Aubrey Gould lang ang nakakaalam na siya si Jordan Webb, wala nang iba, di ba? Sino ang kaibigan mo? Tanong ni Yusef. Ito ay, hininaan ni Edgar ang tono at pagkatapos, nang may kahulugan, ay sumulyap kay Yusef at sinabing, isang tagapagturo na sinundan mo noon, ang pangalan niya ay Kenji May. Ano? Biglang tumayo si Yusef.
Tao Brother Edgar, nasaan si Kenji ngayon? May problema ba siya? Noong huli ko siyang nakita ay sa kadiliman ng walang hanggang impyerno, at tila may itinatago siya sa akin, pero hindi ko na siya mahanap muli. Tao Brother Lingho, huwag kang mag-alala, mag-usap tayo ng mahinahon. Bumantong hininga si Edgar, tunay ngang nakaranas siya ng problema, at ang huling mensahe niya sa akin ay mula rin sa walang hanggang impyerno, na nagsasabing posibleng malas. Pero hindi mo kailangang masyadong mag-alala, may ibang pagkakakilanlan si Kenji Mai. Isa pang pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Mausisang tanong ni Yusef. Siya ay, nag-isip sandali si Edgar, siya ay isang sagisag ng isang sinaunang nilalang, isa na minsang nagpayo sa akin, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanyang antas ng cultivation, at sa kanyang walang hanggang karunungan, kakayanin niya ang lahat ng maayos. Sinabi ba niya sa iyo kung saan siya pupunta? Nag-aalalang tanong ni Yusef. Hindi niya sinabi, pero minsan ay nag-iwan siya sa akin ng mensahe. Tumingin si Edgar kay Yusef at sinabing, sabi niya, kung balang araw ay tatanungin mo ako tungkol sa kanya, sabihin mo lang sa iyo na kalimutan mo na siya, na parang hindi siya kailanman umiral. Bakit? Kumunat ang noo ni Yusef. Hindi ko alam, iyon lang. Umiling si Edgar. Hay, bumantong hininga si Yusef ng malalim, si Kenji Mai ay ganoon pa rin, walang sinasabi, nananatiling misteryoso. Hindi tama, hindi tama. Nag-isip si Yusef, habang lalong hindi mapakali. Si Kenji Mai ba ay reinkarnasyon ng isang sinaunang nilalang? Paano niya nagagawang kantahin ang Ladder of the Blue Sea? Siya ba ay muling nagkatawang tao mula sa isang nilalang sa mundo? Nalilito si Yusef, magulo ang isip niya. Siyempre, alam niya, maliban kung makita niya muli si Kenji Mai at direktang tanungin ito, walang malilinaw, kung hindi, walang kahulugan ang mga palagay niya. Tao Brother Lingho, may plano ka ba? Tanong ni Edgar ngayon. Mga plano. Umiling si Yusef, walang plano, sa pagkakataong ito, hinahanap ko si Kenji, pero dahil hindi ko pa siya nahahanap, hindi ko talaga alam ang gagawin. Siguro dapat na akong umuwi. Bumantong hininga si Yusef, oras na para bumalik, masyadong matagal na akong wala, at walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa bahay. Siya nga pala, narinig mo na ba ang alamat ng pinagmulan ng Sansinukob? Paulit-ulit na tanong ni Edgar. Pinagmulan ng Sansinukob. Tinaasan ni Yusef ang kilay, narinig ko na, ano ang ibig sabihin ng tao Brother Edgar? Walang espesyal. Kumaway si Edgar, sinasabing ang pagkolekta ng maraming pinagmulan ng universo ay maaaring makalusot sa Tao Governing Realm at makapasok sa Immortality Realm, na siyang realm ng Celestial Beasts at sa nasasakupan ng hari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1818 gusto ko nang umuwi. Agad na naisip ni Yusef Zok ang Super Crocodile na nasa likod ng Hari ng Demonyo at ang Hari ng Langit nang banggitin ni Edgar King ang pinagmulan ng universo, at ang Super Crocodile na iyon ay nagtataglay ng 18 kosmikong pinagmumulan. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit niya dati gustong ipakalat ng personal na katulong ng ikapitong prinsesa, si QQ, ang balita ay para rin gamitin ang ikapitong prinsesa bilang puwersa para pilitin ang hari na sabihin sa kanya kung nasaan ang Super Crocodile na iyon. Kung alam lang niya kung nasaan ang taong iyon, tiyak na gagawin niya ang lahat para makuha ang 18 kosmikong pinagmumulan na iyon mula sa taong iyon. Alam niya na sa kasalukuyang 82 blood beads na na-activate, kulang na lang siya ng 18, kaya kapag nakuha na niya ang 18 cosmic sources na iyon, magiging invincible na siya. Tunay nga, kung kompleto ang blood beads, tiyak na wala na siyang talo sa buong mundo, sa panahong iyon, kahit ang hari ng langit o ang hari ng demonyo, o kahit si Demi-Gareth, ay maaaring hindi na niya kalaban. Sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa lahat ng bagay ay magiging lubos siyang panatag at hindi na mag-aalala tungkol sa anumang bagay. Pero, ano ang antas ng cultivation ng Super Crocodile na iyon? Saan siya nagtatago? Ano ang silbi niya para sa 18 cosmic sources? Ito ang mga bagay na hindi niya alam, at marahil tanging ang hari ng demonyo at ang hari ng langit lamang ang nakakaalam. Tama, baka alam din ng demonyo sa langit. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Yusef Zok. Ang demonyo sa langit na iyon ay iniligtas niya at tinawag pa siyang guro.
Bagamat likas na brutal ang demonyo sa langit, hindi sila magkaaway. Kaya naman, ngayon, ang kailangan na lang niya ay hanapin ang demonyo sa langit at saka magtanong tungkol sa nakatagong lokasyon ng Super Crocodile. Samantala, patuloy na sinabi ni Edgar King, ang hari ay nangangampanya sa mundo sa labas ng kalangitan sa loob ng maraming taon, sa katunayan ay para mangolekta ng mga kosmikong mapagkukunan. Gayunpaman, wala siyang itinago kahit isang mapagkukunan kundi, ibinigay ang lahat ng mga ito sa iba. Nanatiling kalmado si Yusuf Zok, nakakagulat na alam na ni Edgar King ang lahat. Kanino ibinigay ang mga iyon? Nasaan ang taong iyon? Hindi ba't kinuha ng hari ang mga iyon para sa kanyang sarili? Bakit niya ibibigay ang mga iyon sa iba? Tanong ni Yusuf Zok, nagkunwaring hindi nagkakaintindihan, habang nakatingin kay Edgar King. Hindi rin ako sigurado tungkol dyan, pero alam ko na kung ito man ang hari ng demonyo, o ang demonyo sa langit, mayroon pa ring tao sa likod nila, pero kung sino iyon, lalaki man o babae, at kung nasaan sila, hindi ko alam. Gayunpaman, ang mga kosmikong pinagmumulan ay nasa kanilang mga kamay. Ano ang ibig sabihin ni Brother King? Tanong pa ni Yusuf Zok. Hey, bahagyang ngumiti si Edgar King at sinabing, sa totoo lang, wala naman itong gaanong halaga, balak ko ring mangolekta ng mga cosmic sources. Medyo nagulat si Yusuf Zok. Siyempre, hindi lang ako, inimbitahan ko rin ang ilang mga kaibigan na kapareho ko ng pag-iisip para tipunin sila, dahil sa sarili kong enerhiya lang, hindi ko makukuha ang kapangyarihan ng mga pinagmumulan ng kosmikong enerhiya. Kailangan nito ng tulong mula sa iba. Kaya, ano ang masasabi mo? Interesado ba si Brother Lingho na sumama sa atin? Kapag tumulong na si Brother Lingho, maipapamahagi na natin ng pantay-pantay ang mga mapagkukunan, at sa panahong iyon, nakatapak na tayo sa kaharian ng immortalidad, hindi na natatakot sa hari ng demonyo o sa demonyo sa langit. Kumunat ang noo ni Yusuf Zok. Sinabi na ni Joseph Dale noon na ang pagkuha ng mga kosmikong mapagkukunan ay isang hindi etikal na gawain na magiging sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na buhay at gugulo sa kaayusan ng sansinukob. Pero sa totoo lang, mas kapaki-pakinabang sa kanya ang mga cosmic sources, habang magagamit ito ng iba para mapataas ang kanilang huling yugto, magagamit naman niya ito para mabuksan ang mga blood beads. Siyempre naman, napansin ni Edgar King ang pag-aatubili ni Yusuf Zok, kaya bigla niyang idinagdag, ang pagkuha ng mga kosmikong mapagkukunan ay isang gawaing nakakasakit sa banal na awtoridad, na sumusuway sa makalangit na daw. Magdudulot ito ng hindi mabilang na negatibong karma at magiging lubhang mapanganib, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa agarang pagkalipol. Nag-isip sandali si Yusuf Zok, maaari ko bang itanong, sino ang ilan pang mga tao? Paano tayo maglalakbay patungo sa mundo sa labas ng kalangitan? Ang mga kumpirmado sa ngayon ay ang Diyos ng bituin na si Bai Kangkyong at ang Diyos ng limang espirito na si Yejeko. Bai Kangkyong, Yejeko. Hindi pa naririnig ni Yusuf Zok ang tungkol sa dalawang ito, kaya sumulyap siya kay Sean. Gayunpaman, tila naguluhan din si Sean, na parang hindi niya narinig ang tungkol sa dalawang taong ito. Ang dalawang ito ay kilalang-kilala sa loob ng maraming taon, mga tauhan mula sa parehong panahon ng hari, na nag-iisa sa loob ng hindi mabilang na taon. Ngumiti si Edgar King habang ipinaliwanag niya, ang Diyos ng bituin na si Bai Kangkyong ay kilala sa kanyang kapangyarihang bituin noong sinaunang panahon. Nakatayo sa gitna ng mga bituin, kaya niyang kumuha ng enerhiya mula sa lahat ng bituin anumang oras at gamitin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Sa purong lakas, nalalampasan niya kahit ako. At mas kahanga-hanga pa si Yejeko, ipinanganak na may 5-element spiritual root, kalaunan ay sumanib siya sa essence of 5 elements, at nakamit ang God of 5 spirits, na may kakayahang manipulahin ang 5 elements of wind and thunder, nang may napakalawak at maraming nalalamang kapangyarihan. Nako, biglang napagtanto ni Yusuf Zok, ang isa ay ang Diyos ng bituin, ang isa naman ay ang Diyos ng limang elemento, at si Edgar King dito ay malamang ang Diyos ng yin-yang. Silang tatlo ay nasa pinakamataas na antas ng Dao Sovereign, mas mababa lang sa hari at sa hari ng demonyo. Bukod pa rito, kung pagsasamahin nilang tatlo, maaaring makuha nga nila ang mga kosmikong pinagmumulan. Ang tatlong taong ito ay malamang na hindi sakop ng jurisdiction ng hari. Tutal,
Sila ay umiiral na lampas sa 3 kaharian at lumalampas sa 5 elemento, at may kakayahang tumawid sa kosmikong espasyo-oras. Kung tungkol sa kung paano maglakbay patungo sa mundo sa labas ng kalangitan, natural lang na mayroon tayong mga pamamaraan na sapat na simple. Gayunpaman, ang kailangan muna ay hanapin ang King Star Shuttle, iyon ay, ang Starship. Dahil sa pananatili ng masyadong matagal sa dakilang universo, hindi natin ito matiis. Sa kalaunan, maglalahol tayo, ngunit kung mananatili tayo sa loob ng Starship, ang lahat ay maaayos. Ang Starship ng Hari, huminga ng malalim si Yusuf Zok. May tsismis na ang Hari ay mayroong napakalaking Starship sa kalawakan, mas malaki pa sa isang malaking lungsod, kumpleto sa lahat ng kailangan, at kayang tahakin ang kalawakan ng marahan at mabilis. Tiyak na isa iyon sa mga pinakamahusay na kanlungan sa mundo. Sa katunayan, ang Starship ng Hari ay nasa sansinukob pa rin, ngunit kung saan eksakto, wala sa atin ang nakakaalam. Kaya, kailangan muna natin itong hanapin, na maaaring maging isang mahabang proseso. Ano sa tingin mo? Interesado ba si Brother Lingho? Tanong muli ni Edgar King. Hindi agad sumagot si Yusuf Zok kay Edgar King, sa halip ay nanatiling tahimik ito ng matagal. Sa totoo lang, gusto rin niyang makuha ang mga kosmikong pinagmumulan. Ngunit nang mapagtanto niyang magdudulot ito ng kalamidad, na magbubunga ng hindi mabilang na buhay na masasawi dahil sa kanya, ayaw niya itong gawin. At saka, kailangan ko nang umuwi, makikipagsapalaran sa sansinukob kasama nila, sino ang nakakaalam kung gaano katagal, na lalo lang magpapalayo sa akin sa bahay, kaya, dahil nakapag-isip ng ganito, tumingin si Yusuf Zok kay Edgar King at sinabing, "Kapatid na King, pasensya na, masyadong matagal akong wala sa bahay, at iniisip pa rin ng pamilya ko na patay na ako, kaya gusto kong umuwi, hindi maghanap ng immortalidad." Gumawa na ng desisyon si Yusuf Zok. Bagamat mayroon din siyang pilyong panig, ang makitang sunod-sunod na nilalang sa mundo ang nagdurusa sa kapahamakan dahil sa kanya ay isang bagay na hindi niya kayang gawin, at tunay niyang gusto ng umuwi. Nanatiling mailap si Kenji May sa ngayon, marahil ay muling makakasalubong ng tadhana, marahil ay isang pangungulila na lamang ang laging iniiwan. Bukod pa rito, kailangan pa rin niyang hanapin si Fatty, matagal na niyang nawala si Fatty. Nako, sayang naman. Nang marinig ni Edgar King ang tugon ni Yusuf Zok, ay nagpakita siya ng bahid ng panghihinayang sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagpatuloy, tumanggaw lamang siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1819 ang lalaki sa nakahiwalay na isla. Matapos maghiwalay sina Yusuf Zok at Sean kay Edgar King, bumalik sila sa panlabas na patio ng Departamento ng Pangkalahatang Ugnayan. Gayunpaman, pagpasok nila sa patio, pumila ang lahat ng mula sa departamento upang salubungin sila, dahil napakasaya ng araw na ito, at si Lingho ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Bumalik na kayo sa trabaho, lahat kayo, at huwag kayong gumawa ng maingay dito. Matigas na sabi ni Sean. Oo, agad na tumakbo palayo ang lahat ng staff, habang umiling si Sean at tumawa ng malakas, palagi nilang ginugulo ang sitwasyon sa pinakamaliit na pagkakataon. Tumawa ng mahina si Yusuf Zok at saka nagpatuloy sa pagpasok sa malaking bulwagan kasama si Sean. Saan ang bayan mo? Ito ba ang nayon ng dating pamilya Webb? Mausisang tanong ni Sean pagkatapos nilang makaupo. Ginoo, wala po akong gustong itago sa inyo, galing po ako sa isang mundong higit pa sa atin, ibang sansinukob. Sagot ni Yusuf Zok. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Sean, kailan ka aalis, kung ganoon? Mga 8 araw mula ngayon. Pero bago ako umalis, may gusto akong itanong sa iyo. Anong mga bagay? Tanong ni Sean. Kilala mo ba ang hari ng mga demonyo sa langit? Alam mo ba kung nasaan siya? May negosyo ako sa kanya. Ang hari ng mga demonyo sa langit. Nagulat si Sean, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, paano ko nalaman kung nasaan ang hari ng mga demonyo sa langit? Bumantong hininga si Yusuf Zok. Mahiwaga ang kinaroroonan ng hari ng demonyo sa langit, malamang walang nakakaalam kung nasaan siya. Bakit mo siya hinahanap? Tanong ni Sean na may pagtataka. Wala naman masyadong problema. Ilang beses ko na siyang nakita noon, kaya medyo magkakilala na kami. May gusto sana akong itanong sa kanya. Kilala mo ba ng husto ang hari ng mga demonyo sa langit?
Napasinghap si Sean, nang mapagtanto niyang ang linghon na ito ay palaging si Jordan Webb, hindi kailanman simple. Ilang beses lang kami nagkita, hindi naman talaga magkaibigan. Paliwanag ni Yusuf Zoc. Sige, naiintindihan ko. Maghintay ka rito, lalabas ako at magtatanong para sa iyo. Tumayo si Sean at lumabas. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung kanino siya magtatanong, ngunit dahil wala na siyang ibang magawa, nakapaghintay na lamang siya sa pasilyo, humihigop ng tsaa. Pagkatapos ng halos kalahating oras, bumalik si Sean, nalaman kong huling lumitaw ang Heavenly Demon King sa East Extreme Sea. Maraming mga dalubhasa sa dark magic ang madalas na nagmumulto sa East Extreme Sea, kaya dapat ay naroon pa rin ang Heavenly Demon King, pero hindi pa tiyak kung saan. Sino po ang tinanong ninyo, Ginoo? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Ang departamento ng panektik ng akademya. Ang akademya ay may departamentong nakatuon sa pangangalap ng lahat ng uri ng impormasyon, kaya mabilis na nagbunga ang mga pagsisiyasat. Salamat po, Ginoo. Yumuko si Yusuf Zoc kay Sean. Ikinumpas ni Sean ang kanyang kamay ng may mapait na ngiti, ang dapat magpasalamat ay ako at si Elder Turtle, ikaw. Binigyan siya ni Sean ng tingin na puno ng pasasalamat, ngunit hindi na nagpatuloy. Ginoo, alagaan mo po ang iyong sarili at si Elder Turtle. Sana magkita tayo muli balang araw. Hindi ako magpapalam kay Elder Turtle. Biglang tumayo si Yusuf Zoc, mabigat ang loob sa nalalapit na pamamaalam, dahil maayos naman ang pakikitungo sa kanya ni Sean na parang isang elder sa mundong ito. Sige, walang hanggan ang kinabukasan mo. Ang tanging hangad lang ng matandang ito ay ang ikabubuti mo, baka magkita tayong muli. Tumayo rin si Sean at naglakad papunta sa hardin sa likod, hindi kita ihahatid. Hindi na nagsalita pa si Sean. Talagang itinuring niya si Yusuf Zoc bilang isang bata, kaya't labis na naapektuhan siya nang makita itong umalis patungo sa ibang mundo. Yumuko ng malalim si Yusuf Zoc sa direksyong pakaliwa ni Sean, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi siya pumunta sa sports field kundi naglaho sa gate, naglaho at tumungo sa silangan. 8 araw na lang ang natitira sa kanya, kaya umaasa siyang mahahanap niya ang hari ng mga demonyo sa langit sa loob ng panahong iyon. Gayunpaman, ang paglalakbay mula sa Yin Yang Academy patungo sa East Extreme Sea ay napakalayo, kahit na kaya niyang tahakin ang oras at kalawakan, inabot pa rin siya ng 4 na araw sa paglalakbay na ito. Sa loob ng 4 na araw na ito, hindi siya nagpahinga kahit isang sandali, patuloy na naglalakbay, nang hindi humihinto kahit isang hininga. Pagkalipas ng 4 na araw, sa wakas ay narating niya ang gilid ng East Extreme Sea. Nakatayo sa tabing dagat, makikita ang walang hanggang karagatan, at ang karagatang ito ay naiiba sa mga dagat ng Immortal Realm at Mortal World. Dahil kapag tumayo ka sa baybayin at tumangala sa abot tanaw, ang karagatan ay tila umiiral sa ibang panahon at espasyo, dahil ang abot tanaw ay nakataas, hindi bababa sa 10 metro sa ibabaw ng lupa. Tunay nga, ang pagtitig sa malayo sa karagatan ay nangangailangan ng pagtingala, dahil habang palayo, tila mas tumataas ang karagatan. Gayunpaman, kakaiba na hindi binabaha ng tubig dagat ang lupain, na para bang ang lupain at ang dagat ay ganap na magkahiwalay. Ang East Extreme Sea ay isang polar region, hindi ito kayang lampasan ng mga tao, kaya kakaunti lang ang nakikipagsapalaran sa dagat, lalo pang nagiging mapanganib dahil sa napakaraming nakatagong sikreto sa loob ng karagatan. Nagpakilala si Yusuf Zoc, saka humakbang patungo sa antas ng dagat, hindi alam kung nasaan ang hari ng mga demonyo sa langit, kaya napilitan siyang gumamit ng visibility para direktang maglakad sa ibabaw ng dagat, umaasang maagaw ang atensyon ng mga madilim na figure na nagkukubli sa malalim na dagat, at posibleng makilala ang hari ng mga demonyo sa langit. Hindi mabilis ang kanyang paghakbang, ngunit ang bawat hakbang ay sumasaklaw sa 10,000 o daan-daang libong milya pa nga. Pagkatapos ng 2 buong araw, narating niya ang kailaliman ng karagatan, kung saan bihira ang mga isla. Sa kanyang paglalakbay, 2 lamang ang kanyang nakita. Pagkalipas ng 2 araw, natanong niya ang ikatlong isla, isang malaki at berdeng isla. Habang binabalot niya ang isla ng banal na kamalayan, agad niyang natuklasan ang isang bahay, isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, kung saan isang matandang lalaki ang nagmumuni-muni habang nakapikit. Sa paligid ng kubo, mayroong isang gininto ang higanteng sawa,
isang higanteng itim na gagambang may mukha ng tao, isang berdeng alakdan, isang palakang nababalutan ng nana, at isang malaking alupihan. Ang 5 makamandag na nilalang ay napakalaki, ang golden python ay malamang mahigit 300 metro ang haba, ang human face spider ay mas malaki kaysa sa isang matanda, ang green scorpion na kulay jade green na may pulang stinger ay maihahambing sa laki ng isang kalabaw. Mahigit 30 metro rin ang haba ng alupihan. Ang 5 makamandag na nilalang na ito ay nakahiga sa paligid ng kubo, at nang suriin ni Yusuf Zok gamit ang banal na kamalayan, kumunot ang noo ng matanda, sabay-sabay na itinaas ng 5 makamandag na nilalang ang kanilang mga ulo. Napasinghap si Yusuf Zok. Ang antas ng cultivation ng matanda ay katulad ni Joseph Dale, ramdam niya ito, at ang 5 makamandag na nilalang ay nakakagulat na mayroon ding aura ng mga Dawist Lord. Tunay nga, kahit na ang 5 nilalang na ito ay hindi kasing lakas ng matandang lalaki, ang kanilang aura ay naglalabas ng banayad na presensya ng Dawist Lord, na nagpapahiwatig na ang matandang lalaki ay nasa tugatog ng kaharian ng Dawist Lord, at ang 5 nilalang ay alinman sa junior o intermediate Dawist Lords. Nanigas ang buong katawan ni Yusuf Zok, nakakatakot, ang malaman na kahit sino sa 5 nilalang na papunta sa mainland ay kayang walisin ang lahat ng walang kalaban-laban. At ngayon, 5 ang nandito. Dahan-daang idinilat ng matanda ang kanyang mga mata, na maputi na parang may catarata, nang nakakatakot. Tumingin siya sa direksyon ni Yusuf Zok, may ngiti sa gilid ng kanyang labi, "Saan ka nanggaling, kaibigan?" Whoosh! Nang marinig ang sinabi ng matanda, humakbang si Yusuf Zok palabas ng maliit na patio, at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, "Galing ako sa kontinente ng banal na mundo at hinahanap ang kinaroroonan ng hari ng mga demonyo sa langit." Pagkasabi nito, kinaibot niya ang kanyang ilong, habang may kakaibang halimuyak na nananatili rito, ang looban ng matandang lalaki ay may nagbabagang insenso, kakaiba ang amoy nito, na pumapasok sa mga butas ng ilong ni Yusuf Zok na nagpapaginhawa sa kanya. Tumango ang matanda, hindi nagulat o natuwa, ang pagbanggit sa hari ng mga demonyo sa langit ay hindi pumukaw ng takot o pangamba sa kanya. Ang hari ng mga demonyo sa langit ay tunay ngang nasa silangang dagat na may labis na kalaliman. Alam mo ba, tuwang-tuwa si Yusuf Zok, sa wakas ay naungusan na niya ang hari ng mga demonyo sa langit. Oo nga, ang hari ng mga demonyo sa langit ay mag-host ng isang pagtitipon ng mga bayani bukas, dadalo rin ako. Maaari tayong pumunta ng magkasama, ngunit, bakit mo hinahanap ang hari ng mga demonyo sa langit? Matagal ko na siyang kakilala, hinahanap ko siya para sa ilang katanungan. Naiintindihan ko. Kung gayon, samahan mo ako ngayong gabi, sasakay tayo bukas, hindi mo siya makikitang nag-iisa. Pinahahalagahan ko. Pinagsalikop ni Yusuf Zok ang kanyang mga kamay at yumuko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1820 hindi tinatablan ng lason. Pumayag si Yusuf Zok na maghintay dito magdamag, ngunit sa totoo lang, nagbabantay din siya dahil mukhang nakakatakot ang matanda, at may 5 makamandag na halimaw sa labas, kaya nanatiling maingat siyang mapagbantay. Gayunpaman, ang matanda na may malabong mga mata ay tila napakamaasikaso, maagap niyang inanyayahan si Yusuf Zok sa bakuran, pinagtimpla siya ng tsaa, at pagkatapos ay sinabing hindi siya nakakita ng mga tao rito sa loob ng maraming taon, dahil walang kasama sa pag-inom, at sa gayon ay naghanda ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Napakasarap ng tsaa, parang insenso sa bakuran, nakakapresko at nakakapagpalinaw ng isipan, at ang mga putaheng inilalabas niya ay pambihirang mga pagkain galing sa malalim na dagat, at maging ang aroma ng alak ay nakakapangilabot kapag binuksan. Anong klaseng alak ito? Bakit ang bango nito? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Ito ay butil mula sa mundo ng mga mortal ngunit gawa sa mga pananim na itinanam sa banal na dalisay na lupain, ang pinakapino. Tikman mo. Iniabot ng matanda kay Yusuf Zok ang isang tasa at sinabing. Kinuha ito ni Yusuf Zok, inamoy, at pagkatapos ay madaling nalasing. Dahil mahilig din siya sa alak, ininom niya ang lahat ng sabay-sabay. Ang alak ay napakaanghang, sumusunog hanggang sa lalamunan niya, parang may usok na lumalabas mula rito, ngunit napakasarap pa rin. Masarap na alak, haha, tumawa ng malakas ang matanda, hindi ko talaga kayang inumin ito, ni may kasama akong uminom.
Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng kapwa ko katribo, nagsisimula na akong mamiss ang aking bayan. Nagkwentuhan, uminom, at kumain ang dalawa, at pagkaraan ng ilang sandali, medyo nakaramdam ng pagkahilo si Yusuf Zok, namula ang kanyang mukha, at umiinit ang kanyang katawan. Pero sa tingin niya ay matapang at nakalalasing ang alak, kaya hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Hanggang sa naubos niya ang ikalimang tasa, naglabas ang matanda ng isa pang banga ng alak. Green wine ito, subukan mo ang lasa nito. Hindi naghinala si Yusuf Zok na may masamang nangyari, ni hindi rin siya naniwala na mapanlin lang ang alak, kaya kinuha niya ang tasa at ininom lahat. Gayunpaman, pagkatapos makapasok ang alak sa kanyang tiyan, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit na sinundan ng agad na pagsiklab ng kanyang espiritu, tiyan, dugo, at mga buto. Tunay nga, sa isang iglap, tila nagliyab ang kanyang mga mata. Napasigaw si Yusuf Zok sa sakit dahil sa biglaang sitwasyon, nang mapagtanto niyang mabilis na nawawala ang kanyang life force. May lason. Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Humph! Ang lakas ng loob mong inumin ang alak ko, ang lakas talaga ng loob mo. Biglang tumayo ang matanda, may malamig na ngisi sa gilid ng kanyang bibig, hindi mo ba alam na tinatawag nila akong poisonous blind man? Natural lang, nilason kita dahil ninakaw mo ang isang kayamanan na hindi mo dapat taglayin. Ikaw, nakahiga na si Yusuf Zok sa lupa, nagliliyab mula sa loob, at pakiramdam niya'y labis na nabibigatan. Alam niyang hindi siya kayang patayin ng apoy dahil habang nasusunog ang apoy, ang mga purple blood beads sa loob ng kanyang espiritu ay nagsimulang maglabas ng lilang likido, na inaayos ang lahat ng nasira ng apoy. Ngunit patuloy pa rin siyang nagkunwaring nasasaktan, hindi bumangon, hindi sigurado kung bakit. May ninakaw akong hindi ko dapat kinuha. Naguguluhang tanong ni Yusuf Zok sa makamandag na bulag. Ang balabal ng ermitanyo ang ninakaw mo, di ba? May gustong pumatay sa iyo, nagkataon lang na dumating ka para iligtas ito, kaya sino pa ang dapat sisihin? Mapangot siyang sabi ng lason na bulag, tinamaan ka ng 5 lason ko, huwag kang umasa na mabubuhay. Ang lason ko sa insenso, lason sa alak, lason sa tsaa, lason sa tubig, at lason sa dugo ay hindi kayang malampasan, kahit ang hari ng demonyo ay hindi maglalakas loob na inumin ang alak ko, lalo na ang isang maliit na magnanakaw na tulad mo. Ikaw, paano mo nalaman na kay Jordan Webb ako? Napahiga si Yusuf Zok sa lupa at nanginginig, talagang nasasaktan, ang buong katawan niya ay nababalot ng apoy. Haha, matalas ang mga mata ko at gininto ang espiritu, paano kita hindi makikilala, munting magnanakaw. Malamig na tumawa ang lason na bulag, pero matibay ang iyong likas na kakayahan sa kaligtasan, hindi pa rin patay sa pagkasunog. Kung gayon ay gagatungan ko ang apoy. Dahil doon, ibinuka niya ang kanyang bibig at bumuga ng ulap ng itim na ambon, na bumabalot kay Yusuf Zok. Sa sandaling ito, nanginig si Yusuf Zok sa buong katawan, kasabay ng biglaang pagputok ng lilang liwanag sa itaas ng kanyang ulo, at ang apoy sa kanyang katawan ay mabilis na naglaho, at mabilis siyang tumalon. Ano? Ikaw, paano ito nangyari? Nagulat ang lason na bulag, ang kanyang 5 lason, kahit ang hari ng demonyo o mga celestial beast ay maaaring balatan o posibleng patayin nila, ay hindi kayang sunugin ang taong ito. Ano ang nangyayari? Siyempre, hindi niya alam na wala nang kinatatakutan si Yusuf Zok kundi lason, dahil ang makapangyarihang purple blood beads ay lalong lumalaban sa lason, walang makakapatay sa kanya. Matandang tanga ka, papatayin kita ngayon. Galit na sigaw ni Yusuf Zok, namumuo ang mga ugat, sa una ay inakala niyang isang mabuting hinalinhan ang matandang ito, ngunit hindi niya namalayan na isa pala itong makamandag na kontrabida, buti na lang at taglay niya ang mga purple blood beads kung hindi ay mamamatay na siya. Woo! Inalog niya ang sarili, at agad na naging invisible. 5 halimaw ang sumunod sa utos, protektahan ninyo ako. Sigaw ng makamandag na bulag, mabilis na umatras habang ang nakatagong palaka, gagamba, alupihan, alakdan, at higanteng sawa ay naging 5 tumatakas na ilaw na nakapalibot sa kanya, bawat isa ay may iba't ibang kulay, na bumabalot sa makamandag na bulag. Nako, sabi ng mga tao ay nasa iyo ang balabal ng ermitanyo, pero hindi ako natatakot dahil nasa akin ang 5 halimaw, mahahanap ka nila, matutugis siya, at malalamon.
Walang tigil na ngumisi ang makamandag na bulag, habang ang higanteng sawa sa gitna ng 5 makamandag na halimaw ay nagbuga ng dilaw na ambon patungo sa langit, na bumabalot sa tuktok ng bundok. Pagkatapos ay dumura ang napakalaking palaka ng isang dilaw, parang nana na butil, na mabilis na lumaki. Ang napakalaking gagamba ay nakakagulat na nagpalit anyo bilang escaping light, mabilis na gumala sa kalawakan, di nagtagal ay isang napakalaking sapot ang lumitaw, na nakapalibot sa tuktok ng bundok. Gua! Umungol ang palaka, at nagsalita ng mga salitang pantao, sabay Hajijek, magpakita ka. Pagpapatuloy niya, ang kanyang butil na puno ng nana ay kumislap ng liwanag, tumatagos sa dilaw na ambon. Hindi maganda, paparating na siya. Nang makita ang liwanag na tumatagos sa ambon, ang matandang bulag at ang iba pang malalaking halimaw ay nakakita ng isang binti, pagkatapos ay nawala ang binti. Isang sinag lang ang inilalabas ng butil, kaya kung naiwasan ni Yusuf Zok ang liwanag ng butil, hindi pa rin siya makikita ng iba, pero laking gulat ni Yusuf Zok, kaya ba siyang ipakita ng palaka gamit ang butil. Nakakagulat, at kakaiba, hindi siya makita ng hari ng demonyo, pero nakikita siya ng butil na puno ng nana na ito. Ang mundong ito ay napakalawak at puno ng mga dakilang kababalaghan. Woo! Pop! Ang tunog, biglang nabasag ang isang malaking butas sa sapot ng gagamba, at mabilis na tinakpan ng palaka ang bahagi ng sapot gamit ang butil, nang napakabilis. Gayunpaman, tila mabilis na nagbago ng posisyon si Yusuf Zok nang makalusot sa sapot, kaya hindi siya natama ng butil. Habang balis ang sinusuri ng palaka ang mga lugar gamit ang butil, biglang sumigaw ang higanteng sawa na nanginginig at hindi mapigil ang gamulong sa lupa. Anong problema mo? Ikaw, nagsimulang magsalita ang lason na bulag, biglang nakaramdam ng bara at matamis na lasa sa kanyang lalamunan, at sumusuka ng dugo. Anong mahika ang ginamit mo para putulin ang koneksyon sa kaluluwa sa pagitan ko at ng halimaw kong sawa? Hindi makapaniwalang sigaw ng lason na bulag.